Papa Dudut. Una sa lahat ay magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ito. Florito po ang tunay kong pangalan. 50 years old sa kasalukuyan. Ang kwento ko po ay nangyari 5 taon na ang nakakalipas. 45 years old po ako noon. Isa po akong konduktor ng bus na bumabiyahe mula probinsya hanggang sa Maynila at pabalik. May asawa na po ako noon pa lamang. Siya po ay si Nene, 43 years old noon. 13 taon na kaming kasal at may 2 anak. Isang babae na 12 years old at lalaki na 10 years old. Papadudot si Nene po ay katulad ko ding konduktor. Doon na po kami nagkakilala sa trabaho. Dahil pareho kaming konduktor noong magkaanak kami ay nakiusap kami sa kumpanya ng bus na kung maaari hindi kami sabay na mag-duty para po isa sa amin ang nasa bahay habang nasa biyahe ang isa pa. Para po may kasama ang mga anak namin kung sakaling babiyahe ang isa sa amin. Dahil po sa tagal na din namin sa kumpanyang iyon ay pumayag po sila at inayos ang schedule namin sa pagbiyahe. Para kaming laging sabay naghahatiran at nagsusunduan. Kasi sa tuwing parating ang isa ay paalis naman ang isa. Kaya ko po nasabi yan ay dahil sa istasyon po ay may isang upuan na katabi ng isang maliit na tindahan. Ang upuan po na yon ay ang lugar sa amin na hintayan. Magkikita kami sandali habang chine-check ang bus bago umalis. Doon kami nakakapag-usap ni Nene at doon na kami nagbibilin ng mga kailangang ayusin at asikasuhin sa bahay. Mga bilin para sa mga bata at syempre nagpapaalam sa isa't isa, Papa Dudut. Ang tindahan naman po sa tabi ng upuan na aming hintayan ay pag-aari ni Lola Gertrude. 79 years old po siya noon. Ang tindahan niya ay sari-sari store at tindahan din ng mga pasalubong. Maganda ang relasyon namin kay Lola Gertrude para siyang nanay sa amin. Siya ang kausap namin sa tuwing naghihintay kami na bumiyahe. Kaya alam na namin ang buhay ng isa't isa. Kaya hindi na talaga iba sa amin si Lola. Papadudot ang pwestong tindahan ni Lola ay pag-aari niya. Nandun din ang bahay niya. Noong binabakuran na ang istasyon ay pinakiusap niya na huwag harangan ang harap ng tindahan niya para ang dating ay parang nasa loob pa din ito ng terminal, Papa Dudut. Oh, kumain ka na mabuti dyan, ha? Ubus na nga po eh. Naubos mo na? Ay, akin na yung plato mo't nabalagyan ko pa. Ayos na ako, Lola. Busog na ako. Iba ka talaga magluto ng champurado at tuyo. Ano ba naman ang ipinagkaiba ng luto ko? Ang sumapa din naman ang lasa ng mga yan matamis at maalat. Pero masarap talaga kasi punong-puno ng pagmamahal. Itong batang ito, oo, inuuto pa ako. Totoo yun, Lola. O siya, sige, sinabi mo eh. Salamat po. Oh, saan naman? Sa lahat po. Sa lahat? Sa mga ginagawa niyo sa aming mag-asawa. Ay naku, ano ba naman yung isalo ko kayo sa pagluluto ko? Masaya nga ako at may nakakasalo ako eh. Hindi lang po sa mga luto niyo. Pati na po sa mga payo at pagmamahal niyo sa aming mag-asawa. Ano ka ba? Hindi na kayo iba sa akin. At hindi ka na iba sa amin. Ikaw ang natitirang nanay namin ni Nene. O baka naman magkaiyakan pa tayo yan, ha? Eto, ipinagtabi na kita ng babaunin mo. Itong isa naman, ipapadala ko mamaya kay Nene para sa mga bata. At bago ka bumiyahe, kumain uli kay ni Nene, ha? Sabayan mo uli yung asawa mo. Nakakahiya naman po. Nahihiya kang sabayan sa pagkain ng asawa mo. Hindi po. Ibig ko po sabihin, itong mga pabaho nyo at pakain sa amin araw-araw. Ikaw na ang nagsabi na araw-araw. Kaya dapat sanay ka na. Ilang taon nang ganito tayo at masaya ako sa bawat pagluluto ko. Lalo na kung nakikita kong nagugustuhan yung mga luto ko. Talaga naman po kasing masarap. Oo na nga. Bakit hindi kayo magtinda din dito ng mga ganyan? Almusal o merienda? Ay nako, hindi ko na kaya. Sa dami nitong tinda ko baka mahirapan na ako.
Kung sa bagay po. O ay teka, hindi ko pa kayo nakakumusta. Kumusta kayong mag-asawa ha? Yung mga bata, kumusta na sila? Ganun pa din po. Pinagkakasya ang kinikita para sa gastusin sa bahay, sa upa at sa pangangailangan ng mga bata. Kinakapos ba kayo? Nagagawa naman po ng paraan. O paano? Nag-advance po kami sa opisina. O kung kinakapos na kayo, bakit hindi kayo lumapit sa akin? Naku Lola, sobra na yung nagagawa mo sa amin. Ayaw na namin makaabala pa lalo. Ano ba naman yung sinasabi mo? Kakasabi lang natin sa isa't isa na hindi na kayo iba sa akin at hindi na ako iba sa inyo. Bakit naiilang pa kayong lumapit? Baka abusado na po kami masyado. Ano pa yung sinasabi mo? Ibig sabihin lang yan Iba pa talagang tingin nyo sa akin. Hindi naman Lola. O pues, sa susunod na mga ilangan kayo, ay ako muna ang lapitan ninyo. Sige na nga po, huwag na kayo magalit. O ayan na ang bus ni Nene. Yan na nga po. Ayun na siya. Lola Gertrude! Ay, salamat sa Diyos at maayos ang biyahe. Kamusta ang biyahe? Maayos naman. Wala namang aberya. O maiwan ko muna kayo diyang mag-asawa ha. Kukuha lang ako ng tsampurado para mainita naman ang sikmura ni Nene. O itong baon mo, baka makalimutan mo ha. Nene, itong isa naman iwi mo para sa mga bata. Ay, salamat la. O siya, sandali lang. Nakaayos ng mga kailangan ng mga bata. Mga alas 7 mo na sila gisingin. Kasi wala silang klase ng alas 7. Alas 9 na ang klase nila ngayon. Ganun ba? May kailangan bang bayaran? Yung kuryente lang. Nandun na yung pambayad sa ibabaw ng aparador. O sige, ako nang bahala. Kamusta ka? Ayos naman. Walang bago. Pagod pero masaya naman. Tiis lang. Di ako umaangal ha. Masaya ako at para sa atin naman ang lahat ng to. Medyo mahirap yung hindi tayo nagkakasama ng buo pero kakayanin natin to. Oo. Salamat sa pangunawa. Ano bang sinasabi mo? Masaya ako sa lahat ng nangyayari sa atin. Heto na ang mainit at tsampurado. Papadudot maraming kwento sa bawat biyahe namin sa bus. May mga masasaya, nakakatawa, malulungkot, nakakatakot at kung ano-ano pa. Ganon din naman ang buhay namin. Medyo hirap pa kaming bumawi dahil sa mga naging pangangailangan noong mga panahon na yon. Lalo pa't naglalakihan na ang mga anak namin kaya mas lumalaki na ang mga gastusin para sa kanila. Hindi sila maluluhong bata pero ang gastusin sa pag-aaral nila ay medyo palaki kasi ng palaki. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na matatapos din ang lahat ng pagsubok na dinaranas namin. Ang isa sa mga gusto kong matapos na ay ang pagsasalita namin ng schedule ni Nene. Dahil gusto kong maging normal naman na magkakasama kaming pamilya lalo na sa mga espesyal na okasyon. Lalo na ang mga kaarawan ng bawat isa. Alam ni Lola Gertrude ang lahat ng kwento sa buhay namin. Kaya naman lagi siyang nakaagapay para pagaanin ang nararamdaman namin ni Nene. May mga pagkakataon na sobrang ininda ko yung mga pasok namin sa buhay, kaya muntik na akong sumuko. Pero dahil sa payo ni Lola Gertrude, ay muling lumakas ang loob ko kaya ang laki ng utang na loob at pasasalamat ko sa kanya. Hindi din po perpekto ang relasyon namin ni Nene. Nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaunawaan pero dahil kay Lola ay mabilis naming naayos ang lahat. Hindi lang mga payo ang naibibigay niya sa amin. Napapasaya niya pa kami sa mga kwento niya at syempre sa mga masasarap na niluluto niya sa tuwing madaling araw para sa aming buong pamilya. Sobrang mahal na mahal kami ni Lola Gertrude. Mabait naman siya sa iba pero iba talaga ang antas ng pagmamahal at pagtrato niya sa amin. Para niya kaming mga tunay na anak. Ang mga anak naman namin ay siya na ang nakilalang Lola dahil hindi na nila naabutan ang mga magulang namin ni Nene. Mabuti na naman namin or muli na naman naming naramdaman ang pagmamahal sa amin ni Lola Gertrude nang minsang ma-stranded ng biyahe namin dahil sa landslide. Sobrang nag-alala si Nene noon at halos hindi alam ang gagawin. Pasalamat talaga ako at nandun si Lola para alalayan at damayan si Nene ng panahon na yon.
Nene! Oh, magandang umaga! Ah, ang aga mo naman yata masyado. Lola, Oh, bakit parang ang haba ng mukha mo? Ano ba nangyari? Lola, kasi si Ito, Nandiyan na ba siya? Hindi ko napansin yung bus niya. wala pa po. Uy, ano ba nangyayari? Ano nangyari kay Ito? Lola, nagka-landslide po sa dinadaanan ng bus. Diyos ko, ano nangyari? Hindi naman po sila napano. Mabuti maagang nakahinto ang bus at hindi sa mismong landslide na pahinto. Ay, salamat naman. Pero kumusta siya? Hindi ko pa siya nakakausap eh. Tinawagan lang ako ng opisina para ibalita ang nangyari. Pero wala naman daw bang nangyari sa kanila? Wala pong sinabi eh. Magdasal tayo na ligtas ang lahat. Kinakabahan ako, Lola. Ano ka ba? Maupo ka nga muna rito. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Anong gagawin ko, Lola? Ay basta umupo ka dyan at huminahon ka. Sandali. Oh, ito. Uminom ka muna. Salamat po. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Tiyak na tatawagan ka naman pag nakabalik na yung bus. Hindi po ako mapapakali sa bahay. O mga bata. Tulog pa po. Mamaya pang 7:00 ang gising nila. Oh, mag-aalas 5 na. Matatagalan pa si Ito kung hahanap sila ng ibang ruta. Malayo po ang ibang ruta. Ang importante, alam natin na maayos sila. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Opo, pipilitin ko po. Ayaw mo bang umuwi muna? Maghihintay na po muna ako ng balita. Susubukan ko din pong tawagan si Ito maya-maya. Hindi kasi siya sumasagot eh. Baka naman may inaayos lang. Hintayin mo na lang at tatawag din yun. Lola, si Ito. Oh, sagutin mo na. Hello? Nene, Ito, anong nangyari sa inyo? huminahon ka. Ayos naman kami. Sigurado ka? Oo, medyo malayo kami doon sa binagsakan ng landslide. Ay, salamat sa Diyos. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko lang masagot ang tawag mo kanina kasi naiwan ko sa loob ng bag itong cellphone. Kinailangan namin lumabas. Pinalabas ko muna ang mga pasahero. Kumusta naman ngayon? Eto, nakabalik na lahat sa bus. Wala nang nahuhulog na lupa o bato. Medyo payapa na. Paano mangyayari? Iikot ba kayo? Sabi dito, padating na daw ang mga maglilinis ng kalye. Anong plano nyo? Hihintayin na lang namin maklaro ang kalye at masabing ligtas na. Kasi kung iikot kami, ilang oras din. Kaya hihintayin na lang namin ito. Sige, basta maayos ka. Kumusta daw si Ito? Ay, nandito si Lola. Kausapin mo. Nasa istasyon ka na? Oo, hindi ako mapapakali sa bahay eh. O, eto si Lola. Hello, Ito. Kumusta ka? Mabuti naman, Lola. Ligtas naman kami. Ay, salamat naman sa Diyos. Nag-aalala kasi itong si Nene eh. Kayo na po muna ang bahala sa kanya, ha? Oo, sige. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Opo, Lola. Salamat po. Oh, eto na uli si Nene. Hello? Matatagalan pa kami dito. Umuwi ka na muna. Pero, Hindi ako makakabalik sa oras. Walang kasama ang mga bata. Walang mag-aasikaso sa kanila bago pumasok. o sige, uuwi na ako. Basta mag-iingat ka ha. Sige na, ingat ka rin pa uwi, ha? O sige, Ano daw? uwi na po muna ako. Ay, mabuti pa nga. Mamaya dadaan ako sa inyo. Ihahatid ko itong niluluto ko. Nakakahiya naman, Lola. Oh, di nasayang naman itong niluto ko. Basta umuwi ka na at dadaan ako doon mamaya. Sige na at baka magising na ang mga bata. Salamat, Lola. Papadudot na intindihan ko si Nene sa sobrang pag-aalala niya sa akin. Kasi kung baliktad ang sitwasyon at ako ang nasa katayuan niya, ay mas aligaga pa siguro ako. Alam ko ang nararamdaman ni Nene kaya noong umayos na ang sitwasyon, maya't maya ay tumatawag ako sa kanya. Binabalitaan ko siya sa progreso ng nangyayari sa amin. Sinabihan ko siya na baka hindi na ako makatawag dahil paubos na ang baterya ng cellphone ko. May iba po kasing pasahero na walang cellphone ang nakikigamit para sabihan ang mga kamag-anak nila. Kaya mabuti na yung unahan ko siyang maabisuhan kaysa mag-isip na naman siya ng kung ano-ano kapag biglang hindi na ako tumawag. Natapos ang araw na yon kahit nakahinto lang kami ay sobrang pagod na naramdaman ko. Ganon po talaga siguro kapag may kasabay na pag-aalala. Si Nene naman ay hindi sinasabi sa mga anak namin ang mga nangyari at mabuti na yung ganon kaysa naman pati yung mga bata ay mag-alala din.
Nakabalik naman po kami ng maayos kasabay ng mga pasahero. Naitawid namin sila sa hindi magandang pangyayari at ganoon din kami ng driver ng bus. Dahil po sa delay ng mga biyahe ay mababago ang pag-alis ng bus. Damay kaming mag-asawa sa pagbabago na yon. Hindi muna babiyahe ang bus at maghihintay ng 1.5 araw bago muling umalis para sumakto sa tamang oras ng totoong biyahe nito. Palilipasin daw muna ang 1 araw para magkaroon din ng pagkakataon, Papa Dudut, na ma-check ang mga bus. Kaya dahil doon ay mababawasan ang sasahurin naming mag-asawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na ganon ang nangyari, Papa Dudut, ay sinamantala na namin para makapagsama-sama kaming pamilya. Kumbaga po ay bittersweet ang nangyari. Kasi bawas ang sweldo pero masaya naman ang mga anak namin. Siyempre pati na rin kaming mag-asawa dahil mas mahabang oras ang pinagsaluhan namin. Dahil may konting pera naman ay namasyal kami at minsan lang naman mangyari yon kaya sinamantala na namin para sa mga bata. Matapos ang aktibidad namin ay dumalaw naman kami kay Lola Gertrude. Hindi lang kami ang naging masaya ng araw na yon kundi pati si Lola. Dahil noon lang din niya kami nakasamang buo ang pamilya. Ang dating bahay ni Lola ay may kalayuan sa istasyon kaya noong makita niya ang lupang katabi ng istasyon noon ay inupahan niya yon. At paglaon ay nabili niya. Kaya matagal na talaga si Lola sa lugar na yon. Kahit mag-isa lang si Lola sa bahay niya ay hindi naman kami nag-aalala dahil halos nasa loob naman siya ng istasyon. At ang istasyon ay 24 oras na binabantayan ang ng mga nagsasalitang security guard na hindi din iba ang tingin sa kanya dahil nga sa pinapakain niyang mga ito. Hindi ko makalimutan ang saya ni Lola ng araw na yon, Papa Dudut. Oh, para malungkot ka, Lola. Hindi lang ako makapaniwala na nandito kayo ng sabay-sabay. Kayo mag-asawa tsaka ang mga bata. Medyo hindi maganda ang dahilan pero eto ginawa na lang naming masaya. Total, paminsan-minsan lang kami ganito. Ewan nga po kung kailan ulit mauulit to. Naku, wag na sana landslide ang dahilan. Oo nga. Kaya huwag kalilibutang magpasalamat sa Diyos. Lola, bakit ang dami mong niluto? Hindi naman namin sinabi sa'yo na dadalaw kami ah. Oo nga, Lola. May bisita ka ba darating? Wala naman. Ewan ko ba, pagkagising ko bigla ko na lang naisipan na magluto eh. Yung pala ayan at dadalaw kayo. Kaya sakto naman ang pagluluto ko. Teka, nasa na ba yung dalawa? Nandun sa tindahan ni Lola. Sila na daw magbabantay. Naku, baka kung magkano ang mga sabihin nilang presyo, malugi si Lola. Ay hindi, nakalista naman doon ang mga presyo kaya hindi sila magkakamali. Hayaan mo na sila kasi masaya naman sila at natutulungan pa ako. Salamat, Lola. Oh, saan naman? Ako nga ang natutulungan nila eh. Kasi gusto talaga nung dalawang bata ang magtinda. Kaya ayun, ang saya-saya nila. Hindi ko nga alam kung magkano ang pasweldo ko sa dalawa. Ne, Oo, oras na. oo nga. Sandali, anong oras na? Alis na ba kayo? Relax ka lang dyan, Lola. Sandali lang po, Lola, ha? O saan ba pupunta yun? Mamaya na kayong umalis. Sandali lang, Lola. 1, 2, 3! Maligayang bati! Oh, ano ba yan? Cake! Opo, at may dala kaming pansit. Luto ko po yan. Ano bang meron? Lola naman eh. Birthday mo! Akala mo nakalimutan namin, oh. Hindi nyo nga nakalimutan. Pero ako ang nakalimot. Si Lola talaga. Ay, totoo ang sinabi ko. Nawala talaga sa isip ko na kaarawan ko pala ngayon. Kaya pala ako nagluto. Seryoso ka, Lola? Oo nga. Kaya nga salamat sa pagpapaalala at sa mga dala ninyo. Ay, sandali. Tara, kumain na tayo. Sana magustuhan mo yung niluto kong pansit.
Ay oo naman. Ngayon ka lang din makakatikim ng luto ni Nene. At natitiyak kong masarap. Maya-maya isasara ko na muna ang tindahan para makakain tayo. Pero konti na lang din at maiinin na ang kanin. Magkwentuhan na muna tayo habang naghihintay. Samantalahin natin na magkakaharap tayong tatlo. Madalas kasi isa lang sa amin ang nakakakwentuhan mo. Oo nga. Para sa tagal nating magkakakilala. Ito pa lang ang pangalawang beses na nagkausap tayong tatlo ng magkakasama. Panglima, may 3 beses nung hindi pa tayo mag-asawa. Ay, oo nga. Ay teka, saan mo ba iniwan yung cake at pansit? Ang tagal nyo nang nandito, dun mo palang inilabas. Lola, iniwan muna namin kay Turing. Si Turing na gwardya. Ay naku, kailangan pala mabigyan ko sila ng handa ko. Okay na Lola, madami akong niluto at kasama na silang lahat. Kaya may iniwan kami doon para sa lahat. Talaga ba? Naku, salamat talaga ha. Lola naman, kulang pa yan sa mga nagawa mo para sa amin. Napakalaki ng utang na loob namin sa'yo, Lola. Hindi ako naniningil ha. Bukal sa puso ko ang lahat ng ginawa ko at gagawin ko. Alam namin yun, La. Kaya nga mas mahal ka namin. Ikaw nang tumayo magulang namin mula noon. Ay tumigil na nga kayo. Ako'y naiiyak na eh. Kaarawan ko pa naman ngayon. Ay, sorry Lola. May isa lang akong tanong. Ano po yun? Wala ba kayong dalang lobo? Papadudot na kalimutan namin ang trabaho at ang pagkaliban sa trabaho dahil sa saya ng araw na yon. Ang tagal na naming hindi nagagawa ang ganon at sa pagkakataon na yon ay kasama pa namin si Lola Gertrude. Sumakto pa sa birthday niya kaya nadoble ang saya ng araw na yon. Hindi magandang pangyayari ang landslide pero dahil nga po sa nangyari ay nagkaroon kami ng quality time bilang isang pamilya. Ang mga anak namin ay parang mga batang paslit ulit dahil ang naramdaman nilang saya ay hindi matatawaran. Kasama nila ng sabay ang nanay at tatay nila makalipas ang mahabang panahon. Pero alam namin na panandalian lang din yon. Matapos ang buong araw na yon ay babalik uli sa normal na kami sa normal naming setup. Pero ayaw namin na sumagi sa isipan namin yon, basta ang mahalaga ay sinulit namin ang bawat sandali noong araw na yon. Nakakabitin man ay naging sapat na para sa aming lahat. Ipinaliwanag namin sa mga bata na babalik na kami sa dating routine. Mababait ang mga anak namin kaya naintindihan nila kung bakit kailangan mangyari yon. Sa pagbabalik ng biyahe ay si Nene ang unang pumasok. Siyempre dahil doon ay balik ulit kami sa palaging pangyayari tuwing madaling araw. Ang umupo sa hintayan at makipagkwentuhan kay Lola Papadudot. O heto, naglugaw ako. Masarap yan. Sigurado naman po talaga. Wala naman kayong nilutong hindi masarap. Ayan ka na naman eh. Ay Lola, hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Ay nako, iba na nga lang ang pag-usapan natin. Kumusta kayo nung umuwi kayo kahapon? Diretso pa din ang saya. Sinulit po talaga namin ang bawat minuto na magkakasama kami. Ako din naman nagpapasalamat. Saan po? Dahil isinama ninyo ako sa masayang araw na yon. Aba dapat lang naman. Dahil kayo ang lola, nanay at best friend namin. Sana'y maulit agad yun ano. Pero sana hindi sa hindi magandang dahilan. Oo nga po eh. Ay hayaan mo, mangyayari uli yun. Mamarapatin uli ng Diyos na mangyari yun. Oo nga po. Aba itikman mo na nga yung lugaw at baka lumamig. Oo nga pala. Walang palya lola. The best pa din. Nako, ayan ang tubig. Salamat lola. Mamaya na ako magtitimpla ng kape at mainit din naman yung kinakain mo. Salamat ulit lola. Sarap talaga. Siya nga pala, may sasabihin ako. Ano yun lola? Iluluwas kasi ako ng Maynila. Kailan po? Pinaplano ko pa. Sa biyahe namin ni Nene ka na sumabay. Kami nang bahala sa pamasahe mo. Salamat ito ha. Inaayos ko pang mga kailangan bago ako lumuwas. Kaya hindi ko alam kung kanino ako sa inyo makakasabay. Siyempre kahit kanino sa amin kayo makisabay, hindi namin kayo pababayaan. Alam ko naman yon. Teka Lola,
Bakit ka nga ba luluwas? Inaalala mo ba nung isang araw na may dumating na lalaki dito? Kailan po yun? Ay mali. Si Nene nga palang nakakita nun. Pero ayun nga, may dumating na lalaki dito. Abogado ng asawa ko na humahawak sa mga ari-arian na naiwanan niya. Bakit daw po? Yung bahay ni Lolo Caryo mo sa Maynila na pinauupahan namin. Dahil hindi na nga ako titigil doon, lalo na nung mawala si Caryo, pinaupahan ko para naman hindi maabandon at masira lang. Yung matagal nang nangungupahan doon aalis na. Aalis? Oo, ibang bansa yung buong pamilya niya, kaya iiwanan nila yung bahay. Pero maayos naman po ang pag-alis nila. Oo, kasundo ko ang pamilyang yun. Mababait din sila tulad nung kausap kong nangupahan. Kahit nga hindi kami nagkikita hindi sila nakakalampas sa pagbabayad buwan-buwan. Dinideposito niya sa bangko ko. Mababait nga po. At ang bahay, sabi ng abogado, maganda raw ang kondisyon. Pinapaayos pala nila nang hindi ako pinagagastos. Swerte nyo naman. Teka, ano po ang kailangan nyong ayusin sa Maynila? May bagong uupa? Ayun na nga. Hindi ko na kasi kayang asikasuhin pa ang lahat. Baka mamaya hindi katulad nila ang makausap ko. Ano pong plano nyo? Plano ko sanang ibenta na yung bahay at lupa. Kaya kailangan ko magtagal sa Maynila para asikasuhin ang lahat. Kawawa naman ang abogado ko magpapabalik-balik pa dito para lang sa mga kailangang pirmahan. Kung sa bagay po, saan kayo titira? Gusto kong lumuwas sa araw ng pag-alis ng mga dating nangungupahan. Una, para makapagpaalam at saka makapagpasalamat ako sa pag-aalaga nila dun sa bahay. Pangalawa, para doon ako titigil muna sa bahay habang inaayos pa ng abogado ko yung mga kailangan. Pero mag-isa kayo dun. Ay naku, wag mo ko alalahanin at may kakilala pa naman ako doon. Buhay pa naman ang ilang mga kaibigan namin ni Caryo, kaya wag kang mag-alala. Pero syempre, wala nang gamit sa bahay pagdating nyo. Meron pa. Iniwan na rin nila ang mga gamit at hindi naman nila mabibit-bit yun sa ibang bansa. Paano po yung mga gamit pag binenta nyo na? Naisip ko na nga yan. Ipapadala ko dito yung mga kayang ipadala at ibibigay ko sa inyo. Oh, Wag ka na magtaka. Kayo lang naman ang tinuturing ko kamag-anak dito Isa pa, kumpleto naman ako dito sa bahay. Kaya sa inyo ko na ibibigay ang mga yon. nakakahiya naman po pero salamat Lola. Hiya, ikaw bata ka? Pipingutin ko yung tenga mo Papadudot nakakalungkot ang pag-alis ni Lola pero kailangan niyang asikasuhin ang mga kailangan para sa bahay niya. Kung pwede nga lang na kahit isa sa amin ni Nene ay mag-absent para lamang masamahan si Lola ay gagawin namin. Kaso ang dami pong dahilan kaya medyo mahirap mangyari. Una ay wala nang rerelyebo sa amin dahil sakto lang ang dami ng konduktor sa biyahe ng bus. Nang sabihin ko kay Nene ang plano ni Lola ay hindi din niya maiwasang malungkot. Kaya nung umalis na ako para bumiyahe ay sila naman ni Lola ang nag-usap. Tulad ko ay ganoon din ang naramdaman ni Nene, may halong pag-aalala at lungkot dahil wala kaming makakausap sa hintayan namin habang wala si Lola. Hanggang sa nangyari na ang plano. Kinailangan nang umalis ni Lola at sa biyahe ni Nene siya nakasabay. Ang bus kung saan kami nagkukonduktor ay parang bahay na din namin dahil 24 oras kaming nandun. Kaya naman kami ni Nene ay inaasikaso namin ang lahat na parang bisita namin sa bahay. Siyempre si Lola Gertrude ay mas espesyal ang trato ni Nene. Noong makarating sa istasyon sa Maynila ay alala si Nene dahil maghihiwalay na sila ni Lola. Ang dami daw bilin ni Nene kay Lola at si Lola naman ay natatawa na lang. Pakiramdam daw niya ay pupunta siya sa ibang bansa dahil sa mga pagkaaligaga ni Nene. Hanggang sa dumating ang kinabukasan at madatnan ako ni Nene sa hintayan namin na tahimik at mag-isa. Malungkot dahil wala akong kakwentuhan sa tindahan ni Lola. Kaya naman si Nene ay ganon din ang naramdaman. Nang makabalik naman ako sa amin ay nakita ko si Nene mula sa hintayan namin na para bang nakayuko. Doon ko nalaman na nahihilo pala ito ng mga sandaling yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nalaman ko doon na nahihilo pala si Nene. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ko sa kanya.
Sinabi ko sa kanya na umuwi na lamang at magpahinga sa bahay at ako na ang sasalo sa biyahe niya. Pero dahil 24 oras din na kung bumiyahe ay hindi pumayag si Nene. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin na huwag ko nang saluhin ang biyahe niya dahil kung ako din naman yon ay hindi ako papayag na 48 hours siyang nasa biyahe. Hindi na muna ako umuwi hanggat hindi nakakasakay si Nene at mga ilang minuto naman bago sumakay sa bus ay medyo umayos na ang pakiramdam niya. Nagbiro pa nga siya na baka kasi wala siyang kakwentuhan dahil wala si Lola kaya daw siguro yun ang dahilan kung bakit siya nahilo. Kahit natatawa ako sa joke niya ay hindi pa din ako kampante na aalis siya. Sabi ko ay mag-absent na lamang ako pero wala ngang rerelyebong iba at sayang daw ang kikitain ko sa araw na yon. Kaya ang katapusan ay bumiyahe siya at umuwi ako. Hindi naman ako mapakali sa bahay at kada oras ay nagte-text ako sa kanya kung okay lang ba siya. Tumatawag din ako para lang alamin ang kalagayan niya. Nang mga oras na yon, Papa Dudut. Ito, Hello? Nasaan na kayo? nakatulog ka na ba? Parang hindi ka pa natutulog mula kahapon ah. Nakatulog naman ako. Yung totoo. Kasi naman, nag-aalala ako sa'yo. Ikaw naman mula kahapon pag alis ko halos kada oras tumatawag ka. Pinuyat at pinagod mo din ang sarili mo. Huwag mo nang isipin yun. Ikaw ang gusto kong malaman kung kumusta na. Nahilo ko pa din ba uli? Hindi na. O eto nag-aayos na lang ng konti dito sa estasyon sa Maynila. At maya-maya aalis na din tong bus. Mabuti naman. Ito, 12 oras ang biyahe namin pabalik. Sana naman ay itulog mo yon bago ka pumunta ng estasyon dyan sa atin. Nakatulog naman ako. Kahit putol-putol, nakapagpahinga naman. Ito, ang pagtulog ang pagpapahinga ng utak sa maghapong pag-iisip. Paano makakapagpahinga ang utak mo kung isip ka ng isip kahit natutulog? Sige na, itutulog ko na ito mamaya. Aantayin ko na lang na makalabas kayo dyan sa istasyon. O siya, basta ipangako mong matutulog ka ha? Nang diretso at huwag pagising-gising. Opo, Ikaw talaga? kamusta ka na ngayon? Katatanong mo lang yan kanina ha? Wala lang, gusto ko lang malaman. O para mapanatag ka, may ipapakausap ako sa'yo. Ipapakausap? Sino? Basta, Sandali, ayoko na sorpresa. Sino yan? sandali lang. O eto na siya. Hello? Lola? Oh, parang nagulat ka naman. Masaya lang po. Pauwi na kayo? Oo, Ay, salamat naman. kumusta ka naman? Mabuti Lola. Panatag na ako kasi may kasama na si Nene pabalik dito. Oo, nagulat din siya nung makita niya ako eh. Nakakatuwa naman at pabalik na kayo. Mas natutuwa ako. Nangulila ako sa inyo. Nangulila ako sa tindahan ko. At nangulila ako sa istasyon dyan. Naku Lola, hinahanap ka na ng lahat dito. Namiss na rin nila ang mga niluluto mo. Sabihin mo maghintay sila at magpapakain ako sa kanilang lahat. Parang ang saya niyo Lola. Ay kasi maganda kinalabasan ang pagpunta ko dito sa Maynila. Bakit Lola? Naayos namin lahat ng abogado ang mga kailangan. May bumili na din kagad ng lupa at bahay. Kaya eto, masaya ako at hindi ako masyadong nagtagal. Akala ko kasi mahihirapan ako sa pag-aayos ng lahat eh. Eh mabuti pala at inasikaso na lahat ng abogado ko. Kaya puro papirma na lang at pakikipag-usap ang ginawa ko. Wow, magandang balita nga yan. Kaya yung sorpresa ko sinasabi sa iyo, ay nako, masaya din ako at naiayos namin. Namin? Oo, Nino po? ng abogado ko. Abogado? Sandali Lola, naguguluhan ako. Ano pong kinalaman ng abogado sa sorpresa nyo? Ay nako, basta malalaman mo na lang pagbalik ko dyan. Sige na nga po. Kahit naman mangulit ako, hindi nyo din naman sasabihin eh. Kaya hihintayin ko na lang kayo. Oo, eto at paalis na yung bus. Oh, eto na si Nene. Hello Nene. O paalis na kami kaya huwag ka na mag-isip. Magpahinga ka na. Oo, kampante na ako at nandyan na si Lola at may kasama ka. Oo nga. Teka, may nasabi ba sa'yo si Lola tungkol sa sorpresa niya? Naku, ayaw niyang sabihin. Basta malalaman daw natin pagbalik niya dyan sa atin. Si Lola talaga. O paalis na kami. Magpahinga ka na at magkita tayo
Papadudot, humiyaw si Lola Gertrude at hindi ko alam kung bakit. Naibaba niya din ang tawag kaya wala na akong narinig pa. Akala ko ay mapapanatag na ang isipan ko pero dahil sa huling nadinig ko, ay mas lalo akong naaligaga, Papadudot. Agad ako nagpunta sa kapitbahay at ibinilin sandali ang mga anak ko. Matapos yun ay tumakbo na ako sa istasyon at gusto kong alamin sa opisina kung may balita na sila sa bus ni na Nene. Hindi po kasi sinasagot ni Nene ang telepono niya, kaya naman mas lumakas ang kaba ko. Mga ilang minuto pa ay nakabalita na ang opisina. Sumagot na sa kanila ang driver ng bus. Alam na ng opisina ang nangyari pero ayaw munang sabihin sa akin. Nakiusap na lamang ako para masabi lang nila. Pinakalma nila ako at saka sinabi ang nangyari. Hinimatay po pala si Nene habang nagbabiyahe. Sinabi din naman nila na huwag na akong mag-alala dahil maayos na ang kalagayan niya. Mabuti ay konti lang ang pasahero noon kaya sa likod pinahiga si Nene. May malay na ito pero kailangan munang magpahinga. Mangiyak-ngiyak po ako noon at wala po akong magawa para kay Nene kasi malayo po siya sa akin at hindi ko na po muna siya tinawagan. Inisip ko na mas mabuting makapagpahinga siya at nagdasal po ako ng nagdasal habang nakaupo sa aming hintayan. Ilang oras pa ay nakita ko nang parating na ang bus na sinasakyan nila Nene. Papadudot, halos matumba ako nang makita ko na may ibinaba na katawan. Buhat-buhat ng ilang lalaki sa bus. Napahiyaw ako at isinigaw ko na ang pangalan ni Nene, Papadudot. Nene! Ito! Nene! Nene! Ito! Huwag ka na umiyak. Nandito na ako. Ito! Si Lola! Oo nga pala. Nasa si Lola. Ito! Wala na siya! Ano? Katawan niya yung ibinaba at dinala sa opisina. Ano? Bigla na lang sumakit ang dibdib niya habang binabantayan niya ako. Ako yata ang may kasalanan. Masyado ata siyang nag-alala sa akin. Hindi naman siguro. Lola. Uminahon ka. Baka kumapano ka din. Nung manikip ang dibdib niya, itatakbo pa dapat namin siya sa ospital. Pero sinabi ni Lola na wag na. Nararamdaman na daw niya na hindi na siya aabot. Pinilit ko siya pero nakiusap siya sa akin. Idiretso na lang daw namin ang biyahe at gusto niyang makabalik siya dito agad. Diyos ko, Lola. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko siya iniwan. Marami siyang gustong sabihin pero sabi ko huminahon na lang para hindi manakit lalo ang dibdib niya. Ano ba nangyari kay Lola? Bakit siya nagkaganon? Inamin niya na sa Maynila palang hinahapo na siya. Kaya nagmamadali din siyang ayusin lahat at gusto niyang makauwi agad. Dahil alam niya daw na mangyayari ito. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Ewan ko kay Lola. Sana sinundo ko na lang siya. Lola! Ito, may sinabi sa akin si Lola. Tungkol saan? Tungkol sa pagbebenta niya sa bahay. Ano daw yun? Ito, kaya pala ibinenta ni Lola ang bahay. Dahil yung pinagbentahan, gusto niyang ibigay sa atin. Para daw magamit natin sa pag-aaral ng mga bata hanggang makapagtapos sila. Ano? Yan ba yung sorpresa na sinasabi niya? Oo. Kung papipiliin ako, hindi ko pipiliin ang sorpresa niya. Mas gugustuhin ko na mabuhay na lang si Lola. Alam ko, hindi nangiling ko. Diyos ko. Nung mahimatay ako, hindi niya ako iniwan.
Hawak niya ang kamay ko habang bumabiyahe kami. Tiniis niya siguro yung nararamdaman niya dahil nag-aalala siya sa akin. Pero hindi niya na kinaya. Lola, mahal na mahal ka namin. Laksan natin ang loob natin. Kailangan nating ayusin ang lahat para kay Lola. Oo, Pero huwag mong kimkimin. Kailangan mo ding mailabas ang nararamdaman mo. Nene. Patay na si Lola. Isipin na lang natin na tahimik na siya. Na mas maayos na ang pupuntahan niya. Wala na siyang magiging problema. Kaya pala kahapon, Anong ibig mong sabihin? kahapon, hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala sa'yo. Hindi ko alam, parang lumapapikit ako. Parang nakita ko si Lola. Sinabi na wag daw ako mag-alala at magiging maayos ka. Saka siya nagpaalam. Diyos ko. Ginabayan ako ni Lola. Hanggang sa huli, hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang sa huli. Paglilingkuran natin siya. Tayo lang ang kamag-anak niya. Kaya tayo lang ang mag-aasikaso sa kanya. Nandiyan na pala ang ambulansya. Halika na. Lola. Laksan mo ang loob mo. Kailangan tayo ni Lola. Oo. Papadudot ang sorpresang sinasabi ni Lola ay ang pag-iwan sa amin ng pinagbentahan niya ng bahay. Kaya pala minadali niya na maayos ang lahat dahil mawawala na pala siya. Ang pinagbentahan ng bahay ay para daw sa mga anak namin. Pero hindi siya nawala na walang iniwan sa aming mag-asawa. May bank account na iniwan si Lola na sinabi niya sa abogado na ibigay sa amin sa oras na mawala na siya. Malaking halaga ang laman ng nasabing bank account. Nakasaad pa sa huling habilin ni Lola na para daw yon sa retirement namin. Kami na raw ang bahala kung ano man ang gusto namin gawin sa pera. Para sa amin daw talaga ang halagang yon. Ang bahay at tindahan ni Lola ay pinangalan niya din sa aming mag-asawa. Sa totoo lang, kahit na wala ang mga iniwan ni Lola Gertrude, ay asikasuhin pa din namin siya sa huling sandali niya hanggang sa mailibing. Kaya ginugol namin ang buong panahon namin para mabigyan ng magandang pamamaalam si Lola Gertrude. Papadudod sa kasalukuyan ay 5 taon na kaming hindi nagkokonduktor na mag-asawa. Si Nene po ay tinuloy ang tindahan ni Lola. Doon na din po kami nakatira sa bahay ni Lola Gertrude sa loob ng istasyon. Binitawan na namin ang dating inupahan, ako naman po ay nasa bus line pa rin po. Pero hindi na bilang isang konduktor kundi bilang empleyado na sa opisina. Kaya nilalakad ko lang ang opisina mula sa bahay namin dahil pareho naman po itong nasa loob ng istasyon. Napakasaya ng mga bata dahil kay Lola. Sa pagmamalasakit niya sa amin ay araw-araw na kaming nagkakasama. Normal na para sa amin na buo ang pamilya sa pang-araw-araw. Isinulat ko po ito bilang pagpupugay kay Lola sa pagiging instrumento niya sa aming buhay at pasasalamat sa pagbubuklod sa amin ng aking pamilya. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento na maitampok sa Barangay Love Stories. Mabuhay po ang Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, ito. Dear Papa Dudut, ang pagiging magulang na yata ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Simula kasi noong nagkaanak ako ay marami akong natutunan sa buhay, lalo na ang pagsasakripisyo. Hindi ko naman sinasabi na perpekto na akong tatay, pero napatunayan ko sa sarili ko na wala akong hindi kayang gawin, alang-alang sa aking mga anak. Ako po si Manny, 56 years old, taga Quezon City at masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Naisip kong sumulat sa Barangay LS 97.1 para magbahagi ng kwento ng buhay ko. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Lalo na sa mga katulad kong magulang.
Tubong Malay-Balay, Bukidnon ako bago ako napadpad sa QC. Noong 14 anyos ako, sumama ako sa tiyuhin ko para mag-construction worker sa Maynila. Dito na rin ako nakapag-asawa at nagkaanak, Papa Dudut. Akala ko ay madali ang buhay dito pero nagkamali ako. Lalo na at hindi permanente ang aming trabaho. Iyon ang madalas naming pagtalunan ng misis kong si Janice. Kaya nga kapag bakante ako ay sumasilent ako bilang payaso sa mga binyag, birthday at kung minsan ay sa kasal. Nirecruit kasi ako noong kasamahan ko sa construction na ganoon din ang ginagawa. Noong una akala ko ay mahirap magpayaso pero kapag nagamay mo na, madali lang pala, Papa Dudut. Masasabi kong nag-iibang tao na ako kapag naka-makeup at nakasuot na ng costume. At kapag nagpapatawa na ako sa harapan ng mga tao, nakakalimutan ko ang mga problema ko, Papa Dudut. Teka, paubos na pala itong nilalagay ko sa muka. Kailangan kong bumili ng bago kasi may show ako sa susunod na linggo. Ano na naman yung nadidinig ko na bibilihin mo, Manny? Ikaw pala, mahal. Yung nilalagay ko sa muka. Kasi may show ako next week. Naimbitahan ako dun sa binyag ng anak ng kasamahan ko sa construction. Magkano naman ibabayad nila sa'yo dyan? Ano kasi mahal eh. Tungkol sa bagay na yon, Huwag mo sabihin na libre na naman yung pupuntahan mo. mag-aabot na lang daw ng ulo ng lechon yung kaibigan ko pambayad. Bigay daw ng tsuhin niya yun pandagdag handa nila. Medyo kinapos kasi sila sa budget. Hindi na isama yung para sa payaso. Ulo ng lechon? Ano namang gagawin natin doon? Pwede nating ulamin yun ng ilang araw. Alam mo namang hindi ako mahilig sa lechon. Tsaka bakit ka pumayag? Hindi ko na natanggihan eh. Tapos kinuha na rin niya akong ninong ng anak niya. Sabi ko yun na lang regalo ko. Ay, naku naman! Hayaan mo na, minsan lang naman. Anong minsan? Nung nakaraang nagpayaso ka, hindi ka rin binayaran. Umuwi ka pa ritong gutom na gutom kasi naubusan ka ng pagkain dun sa birthday na pinuntahan mo. Nagsorry naman yung kumare natin, mahal. Tsaka kinabukasan, inabutan naman niya ako ng mga inani nilang papaya at kamatis. Ayos na rin kasi naigulay natin, di ba? Ay, hindi yun ayos kasi hinahayaan mong bayaran ka lang ng kung ano-ano ng mga kakilala mo. Di mo man lang ba naisip na kailangan din natin ng pera? Naisip ko naman yon. Kaya nga nagsisikap ako sa pagkatrabaho sa construction kung hindi ako nagpapayaso. Dapat kasi mag-construction ka na lang kaysa magpayaso. Wala ka namang napapala sa kakaganyan mo. Tapos ngayon, gusto mong bumili ng panlagay sa mukha mo pero wala ka namang kita dyan. Ay, hirap kasi sa'yo, Manny. Puro kakawang gawa. Mabubuhay ba ng pagkakawang gawa mong pamilya natin? Mahal, sana naman papunta yung usapan nating to. Saan pa ba? Di sa dapat nitong tumbukin. Baka nakakalimutan mo. May pamilya kang binubuhay. Hindi na nga sapat yung kinikita mo sa pagkukonstruction tapos naghahanap ka pa ng pagkakagastusan. Mabuti sana kung may kinikita ka dyan sa pagpapayaso mo. Wala naman. Marami naman ako napapasayang mga bata. Kaya ayos na rin yun, mahal. Hindi tayo mabubuhay ng pagpapasaya mong yan. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pagpapayaso. Mahal naman. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Hindi ka pupunta doon sa binyag ng anak ng kaibigan mo. Kung gusto nila ng payaso, bayaran ka nila. Pero naka-oo na ako. Nakakahiya naman kung aatras ako. Ay, wala akong pakialam. Tsaka sila dapat ang mahiya. Kasi gusto pala nila ng payaso sa binyag ng anak nila. Di sana, pinag-ipunan nila. Hirap sa mga taong yan, ginagamit yung pinagsamahan nyo para makalibre. Kung gusto nila, sila na lang yung magpayaso, nakatipid pa sila. Janice naman eh. Seryoso ako sa sinabi ko. Pag nalaman kong pumunta ka sa binyag na yun, mananagot ka sa akin. Ay, mabuti pa. Maghanap ka na lang ng ibang mapagkakakitaan kaysa magpayaso. Tsaka kung tutuusin, hindi ka naman magaling. Hindi ka nakakatawa. Sobra ka naman magsalita. Matagal ko na kayang ginagawa ang pagpapayaso. Matagal na nga, pero parang tanga pa rin. Hindi ka naman magaling umarte. Sobrang OA. Hindi naman yata tama na insultihin mo yung trabaho ko. Ay, trabaho palang tawag mo dyan?
Para ka kasing naglalaro lang. Kasi kung trabaho nga yan, sana kumikita ka ng pera. Kaso hindi. Dagdag gastos pa. Ang hirap-hirap na nga ng buhay. Bilang padre di pamilya, masakit sa akin na hindi ko kayang ibigay ang pangangailangan ng mga anak ko. Yun bang kahit na anong pagsisikap ko sa buhay, kulang na kulang pa rin ang mga pagsasakripisyo ko. Kulang na lang ay gawin kong araw ang gabi para lamang magtrabaho, pero madalas ay hindi pa rin sapat ang pera na nailalagay ko sa bulsa. Kaya lagi kami nag-aaway ni Janice. Bagay na hindi rin lingid sa kaalaman ng panganay naming anak na si Elsie Papadudot. Sa totoo lang ay nahihiya ako sa panganay ko kasi naiintindihan na niya ang buhay namin. At alam niya ang rason kung bakit kami nagtatalo ng nanay niya. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Sila ang buhay ko. Sila rin ang dahilan kung bakit ako nagsisikaw. Kaya nga kahit na ano pang mga masasakit na salita ang sabihin sa akin ni Janice ay hindi ko na lamang masyadong dinadamdam. Sa halip ay mas lalo akong nagsika para maging mabuting tatay sa mga anak ko. Buti na lang kahit papaano ay biniyayaan ako ng maunawaing anak. At kahit na hindi ko na ibibigay sa kanila ng kapatid niya, ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi naging mapaghanap, ang panganay ko, Papa Dudut. Tay, kape niyo po. Ay nako, nag-abala ka pa nak. Pero salamat sakto, di pa ako nagkakape. Mukhang busy po kayo dyan sa pagtutupi ng costume niyo May show po ba kayo? Ay, wala nak. Hindi ako tuloy Bakit po? Nalaman kasi ng nanay mo nung nakaraang araw. Ayun, nagalit siya kasi di naman daw ako babayaran ng kukuha sa akin para mag-show. Kaya hindi niya ako pinatuloy. Hindi naman po ba nakakaya dun sa kausap niyo? Siyempre nakakahiya. Pero ayos lang naman daw kasi nga wala rin naman siyang maibabayad sa akin kundi yung ulo ng lechon sa handaan nila. Ulo ng lechon? Masarap po yun. Kaso ayaw ng nanay mo nun. Hindi raw siya mahilig sa lechon. Nanay talaga? Pero naisip ko na may punto rin naman siya. Naawa lang naman ako dun sa kaibigan kong yun na magpapabinyag ng anak. Kaya sinabi kong pwede ako magpayaso sa kanila ng libre. Kaya lang nung nakaraan, ganun din yung ginawa ko. Nagpayaso ng libre dun sa birthday nung kumare namin ng nanay mo. Kaya galit na galit siya sa akin. Nag-away kami. Yun po ba ang dahilan kung bakit hindi niya kayo kinakausap, Tay? Oo. Kaya nga napag-isip-isip ko na titigilan ko ng pagpapayaso. Tay, wag. Gustong-gusto po namin ang kapatid ko kapag nagpapayaso kayo. Kaya wag po kayong tumigil. Pero ayaw ng nanay niyo sa ginagawa ko, nak. Sabi niya hindi raw ako magaling umarte. Parang OA daw. Hindi lang po na-appreciate ni nanay yung ginagawa niyo. Pero kami na-appreciate namin, Tay. Kaya wag po kayong titigil kasi maraming bata ang malulungkot. Buti ka pa, anak. Suportado mo ang tatay. Salamat, Walang anuman po, Tay. Tsaka kahit nung maliliit pa kami ng kapatid ko, masayang-masaya na kami kapag nakikita namin kayong naka-costume at nagpe-perform sa maraming tao. Galing niyo po kayang magpatawa. Tapos ang astig pa ng magic tricks niyo. Nako, baka binobola mo lang ako, Hindi ko po kayo binubola. Sinasabi ko po yun kasi gusto ko malaman nyo na proud kami magkapatid sa ginagawa nyo, lalo na sa pagpapayaso nyo, Tay. Lagi ko nga po kayong binibida sa mga classmate ko. Bilib na bilib sila sa inyo. Talaga? Opo. Parang nahiya ako bigla, anak, Huwag po kayong mahiya, Tay. Maniwala po kayo sa sinasabi ko. Yung sinabi ni nanay, hayaan nyo na lang po yun. Ikilala nyo naman si nanay Laging mainitin ang ulo, lalo kapag walang pera. Yun nga Minsan, ang hirap pasayahin ng nanay nyo. Pakiramdam ko tuloy ang laki ng pagkukulang ko sa pamilya natin bilang haligi ng tahanan. Hindi po totoo yan. Kasi nakikita ko po na nagsisikap kayo. Dala-dalawa nga pong trabaho nyo Tsaka hindi nyo po kami pinapabayaan.
Kaya para sa amin, kayo po ang the best tatay. Salamat, Nak. Gumaan ang loob ko sa mga sinabi mo. Hayaan mo, gagalingan ko pa ang mga ginagawa ko para lalo kayo maging proud sa akin. At magsisikap ako ng husto para sa pamilya natin. Nakilala ko si Janice noong araw dito sa Maynila. Nagkatrabaho siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya malapit sa lugar kung saan kami gumagawa ng bahay. Maganda ang misis ko, morena at may dimple sa kanang pisngi. Nagkagustuhan kami hanggang sa nabuntis ko siya. Kaya lang ay pinali siya ng amo niya sa pinapasukan niya noong nalaman ng relasyon namin, Papa Dudut. Walang kamag-anak sa Maynila si Janice dahil tulad ko ay probinsyana rin siya. Taga-Aklan ng pamilya niya at doon na kami nag-decide na magsama at sa tulong ng tiyuhin ko ay nakahanap kami ng murang mauupahan kung saan ay doon na rin pinanganak si Elsie. Parehong malapit sa akin ang dalawa kong anak na babae, Papa Dudut. Pero mas close lang talaga sa akin si Elsie. Bukod doon ay matalino rin ang panganay namin ni Janice. Masipag siyang mag-aral at pangarap niyang maging negosyante balang araw. Lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya akong matayuan ng negosyo para hindi na ako mamasukan sa construction. Kasi raw ay nakakapagod doon at lagi pa akong bilad sa araw. Kahit na lalaki ako ay hindi ko napigilang maiyak noong sabihin niya sa akin yon, Papa Dudut. At bilang tatay ay pinangako ko sa sarili ko na pagtatapusin ko ng pag-aaral ang mga anak ko para matupad ang mga pangarap nila sa buhay nila, Papa Dudut. Bilang isang ama ay gagawin ko ang lahat para sa mga minamahal kong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan, bago ako matulog sa gabi ay lagi akong nagdarasal sa Diyos na sana'y magkaroon ng himala. Yun bang pagising ko sa umaga ay maayos na ang buhay namin? Pero imposible namang mangyari yon dahil lahat ng umaasenso sa buhay ay masipag at nagsisikap. Kaya yon ang eksakto kong ginawa pero nahihirapan lang ako kapag si Janice na yung mismong hindi sumusuporta sa akin sa mga ginagawa ko. Lagi niya kasi akong kinukutya sa pagpapayaso ko, kaya naman nasasaktan ako. Pero para sa akin ay marangal na trabaho yon, Papa Dudut. Kung sa bagay, hindi ko naman masisisi si Janice kung ganon na magmaliit siya sa hanap buhay ko. Para sa kanya ay hindi yon maipagmamalaki sa ibang tao. Ang hirap din naman kasing mag-apply ng disenteng trabaho lalo na at elementarya lamang ang natapos ko sa pag-aaral. Pero buti na lamang at naunawaan ng panganay namin ang aming buhay. Kaya nga Papa Dudut, naging katulong ko na rin siya sa paghahanap buhay kahit na nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo. Madalas siyang umi-extra bilang waitress sa catering business ng kaklase ko. At pagkatapos na kapag kailangan nila ng payaso ay kinukuha nila ang serbisyo ko, Papa Dudut. Tay, kain muna kayo. Salamat, Nak. Sakto, gutom na ako. Katatapos lang ng show ko eh. Kita ko nga po. Ang daming mga bata yung natuwa. Oo nga eh. Di ako agad nakaalis kasi marami rin nagpa-picture. Sabi sa inyo, tay, magaling kayo magpayaso. Salamat, Nak. Kasi tinandaan ko yung sinabi mo. Kaya lalo ko pang ginalingan kanina. Tsaka para sulit naman yung ibabayad sa akin dito. Sigurado po ako na sulit yun kasi maraming natuwa at nag-enjoy. Kahit nga yung mga matatanda, nakikipalakpak kanina. Nakita ko po yun kasi nandun ako sa likod, nanunood sa inyo. Ikaw talaga. Ang swerte ko nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Yun bang mabait na tapos suportado pa ako? Mas maswerte po kami kasi naging tatay namin kayo. Pangako, tay, na mag-aaral ako na mabuti para pag nakagraduate na ako, magnenegosyo tayo. Yung katulad nito, catering po. Hindi ba mahal yun, Nak? Mahal.
Kaya nga po mag-iipon muna ako. Magtatrabaho ako sa private company. Tapos saka natin tutuparin yung pangarap natin. Ano't ano man na mangyari sa hinaharap, tandaan mong ngayon pa lang, proud na ako sa'yo, anak. Alam ko naman po yun, Tay. Pero syempre, gusto ko pa rin umasenso tayo para hindi na tayo kapusin sa pangangailangan natin. At para hindi na rin po kayo lagi nag-aaway ni Nanay. Gusto ko po kayong tulungan sa pagtatrabaho. Ito palang pag-working student mo, malaking gaana sa amin. Pero sana, huwag mo masyadong madaliin ang pagtatrabaho at pagkita ng pera. Kasi habang buhay ka naman magkatrabaho, lalo na kapag nakagraduate ka na. Sa ngayon, pag-aaral mo muna ang pagtuunan mo ng pansin, Nak. Opo, Tay. Tatandaan ko po yan. Kayo po ni Nanay ang inspirasyon ko. At kayo rin ang kapatid mo ang inspirasyon ko, Nak. Ay, minsan naisip ko, siguro mabait ako sa nakaraang buhay ko. Paano niyo po nasabi? Kasi binigyan ako ng Diyos ng dalawang mababait at matatalinong anak. Kayo ang kayamanan ko sa buhay na to. Tatay talaga? Mabait pa rin naman po kayo hanggang ngayon eh. Kaya nga marami kayong kaibigan, marami kayong kasundong tao. Pero sabi ng nanay mo parang nasobrahan daw ako sa pagiging mabait. Kasi madalas na raw akong naaabuso. Hindi naman po talaga mawawala yung mga mapang-abusong tao. Pero kung ang gusto nyo lang tumulong sa kapwa nyo, wala pong masama dun. Siguro, madala na lang kayo kapag inabuso kayo ng tao kahit na isang beses pa lang yun. Ganyan nga yung ginagawa ko. Para di na rin kami madalas nagtatalo ng nanay nyo. Alam ko naman po na ginagawa nyo lahat para hindi na kayo lagi nag-aaway ni Nanay. Oo. Kaya pasensya na kayo kung minsan naririnig nyo pa yung pag-aaway namin. Wala naman pong perpektong pamilya, Tay. Kaya ayos lang po yun. Kain na po kayo. Alam ko kanina pa kayo nagugutom. Sige, Nak. Pero ikaw ba kumain na? Opo, kanina pa po. Balik lang po ako dun sa mga kasama ko kasi kailangan na namin magligpit. See you later, Tay. Aaminin ko na gumaan yung nararamdaman ko ng oras na yon matapos naming mag-usap ni Elsie at masaya ako na meron akong anak na katulad niya. Sabi nga nila higit pa sa anumang yaman sa mundo ang pagkakaroon ng mabuting mga anak kaya araw-araw kong pinagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pribilehiyo na maging isang ama. Simula noon ay naging magkatulong kami ni Elsie sa paghahanap buhay para sa aming pamilya. May mga pagkakataon na hindi na siya humihingi sa akin ng baon dahil may kinikita naman siya kahit papaano mula sa pagsasideline niya, Papa Dudut. Kaya lang kung gaano kaayos ang relasyon ko sa mga anak ko ay siya namang magulo sa amin ng misis kong si Janice. Bukod kasi sa lagi naming pagtatalo dahil hindi daw sapat ang perang inuuwi ko sa bahay namin, nahuli ko siyang may katext na lalaki sa cellphone, Papa Dudut. Yun ang dahilan kung bakit hindi na niya naaalagaan ang bunso naming anak kaya madalas siyong nagkakasakit. Katuwiran sa akin ng misis ko ay nagsasawa na raw siya sa buhay namin kaya gusto na niya kaming iwanan, Papa Dudut. Ayoko na sa pamilyang to. Gusto ko na umalis. Janice naman! Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ka ba makahalata? Sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap natin, Manny. Ayoko na ng buhay natin. At saan ka pupunta kung aalis ka? Sige nga! Doon sa katext mong lalaki? Ha? Tama ako, no? Sasama ka sa lalaking yon. Eh ano naman kung sasama ako sa kanya? Iiwan mo kami ng mga anak mo? Bakit hindi? Eh puro na lang naman kayo sakit sa ulo. Puro lang naman kahirapan na papala ko sa inyo. Lalo na sa'yo, Manny. Sana talaga din na lang ako nagpakasang sa'yo eh. Huwag mo namang sabihin yan. Baka marinig ka ng mga anak natin. Wala akong pakialam kahit marinig nila ako. Bakit nahihiya ka ba? Ayaw mo malaman kung gaano kapulpul ang tatay nila? Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin, ha? Tama lang naman yung mga sinabi ko Nasasaktan ka? Kasi totoo. Pulpul ka. Wala kang kwentong padre de pamilya. Tumigil ka na! Ano gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo. Subukan mo para ipabarangay kita. Nay? Tay? Ano po nangyayari dito? Yung tatay mo, sasaktan ako. Tay, totoo po ba yun?
Hindi totoo yun, Nak. Ano bang pinagsasabi mo? Ginawa mo pa akong bayolente sa harap ng anak natin. Bayolente ka naman talaga. Kunwari ka pang mabait. Nay, bakit pa kayo ganyan kay tatay? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Kasalanan niyang mahirap lang siya. Ayaw tuloy, damay tayo. Lalo na ako. Kaya ayoko na dyan sa tatay mo eh. Iiwan ko na kayo. Nay, nasisiraan na ba kayo ng ulo? Sira ulo na ako, sira ulo. Mahiya nga po kayo. Gusto niyo kaming iwanan kasi hindi maibigay ni tatay ang luho niyo? Hindi niya naman po tayo pinababayaan ah. Hindi nga. Pero kulang na kulang yung perang binibigay niya. Masyado lang po kayo mapaghanap, Nay. Hindi kayo marunong makontento. Anong sinabi mo? Bawiin mo yun, Elsie. Hindi ko po babawiin yon kasi totoo naman yung sinabi ko. Bakit? Masama na ba maghangad ng magandang buhay? Hindi po. Pero maaatim niyo ba talaga kaming iwanan para sa magandang buhay na sinasabi niyo? At gaano kayo kasigurado na magiging maganda nga ang buhay niyo? Ano ibig mo sabihin? Kasi baka makarma kayo sa gagawin niyo sa pamilya niyo. Ngayon, kung ayaw niyo pa rin magpaawat, bahala na po kayo. Hindi naman namin kayo mapipigilan eh. Matanda na kayo. Elsie, tama na yan. Janice, huwag mo kaming iwanan ng mga anak mo. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit alang-alang sa mga anak natin. Hiyang-hiya kami noon kay Elsie dahil kailangan pa niyang pumagitna sa away naming mag-asawa para lamang tumigil kami, Papa Dudut. Aaminin ko na kapwa kami nadala sa aming mga damdamin ni Janice kaya kung ano-ano ang mga masasakit na salita ang nasabi namin para sa isa't isa. Kahit ako ay hindi ko nakilala ang sarili ko sa paraan ng pananalita sa aking asawa. Kaya noong ma-realize ko yun ay humingi kaagad ako ng dispensa kay Janice at sa anak namin. At tila maging si Janice ay tinablan din sa mga sinabi ni Elsie kasi tinigilan na niya ang pakikipag-usap sa lalaki niya. Hindi niya rin kami iniwan tulad ng sinabi niya kaya naman kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Ayokong magkaroon ng broken family ang mga anak ko dahil naranasan ko ang hirap na mawalan ng ina. Iniwan kasi kami ng nanay namin noong araw at sumama siya sa ibang lalaki. Kaya nga kahit masakit ay gusto ko pa rin isalba ang pagsasama namin ng misis ko. Pero noong unti-unti nang umaayos ang lahat sa aming pamilya, ay saka naman kami binigyan ng matinding pagsubok na masasabi kong nagpaguho sa mundo ko bilang isang ama. Isang araw ay nakarating sa akin ang balita na nasagasaan ang bunso namin habang naglalaro sa kalsada. At wala na po itong buhay nung sinugod sa ospital, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Galit na galit ako kay Janice dahil pinabayaan niya ang anak namin. Pero noong makita kong maging siya ay nagluluksa sa pagkawala ng aming anak ay napagtanto ko na hindi patas na isisi ko sa kanya ang lahat. Aksidente po ang nangyari at walang may gusto. Mabuti na lamang at nakipag-areglo ang nakasagasa sa anak namin at tinulungan kami sa mga gastusin mula burol hanggang sa pagpapalibing. Kaya lang ay sobrang sakit na mamatayan ng anak, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy ang buhay namin at may punto na naging malamig ako kay Janice. Inabala ko sa pagtatrabaho ang sarili ko para maitaguyod ang pag-aaral ni Elsie at lumalaki kasi ang mga gastusin niya sa kolehiyo at kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral niya. Kaya ako na mismo ang nagsabi sa anak ko na tumigil na muna sa mga sidelines niya at ako na lamang ang magtatrabaho. Paraan ko na rin yon para mas maging laging abala nang hindi ko laging naiisip ang pagkawala ng bunso namin. Isang gabi ay kinausap ako ni Janice, Papa Dudut. Manny, umiinom ka na naman. Bakit? Aawayin mo na naman ako? Hindi naman sa ganun, pero nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Lagi ka na lang umiinom eh.
Hindi pa naman sanay yung katawan mo sa alak. Hayaan mo na lang ako. Kasi pag lasing ako, mas madali akong makalimot. Mas madali kong nakakalimutan yung pagkawala ng bunso natin, Janice. Pero sa ginagawa mo, baka ikaw naman yung magkasakit. Paano na lang kami ni Elsie? Wow ah. Ngayon may pakialam ka na rin sa akin bigla. Manny naman. Baka nakakalimutan mo. Nakamuntik mo na kaming iwanan at ipagpalit dun sa kabit mo. Wala na kami. Tinapos ko na yung relasyon namin kasi naisip ko na mas mahalaga kayo ng mga anak mo sa akin. Kayo yung pinili ko. Huli na. Kasi wala na yung bunso natin. Alam ko. At hindi ko rin mapigilang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Naisip ko na baka karma ko to kasi nagawa kitang lukuhin noon eh. Tapos, naisip ko pa na iwanan kayo para lang sa pesteng pangarap ko na umasenso at guminhawa ang buhay. Ang sama-sama kong ina, kaya kinuha sa akin yung anak ko. Manny, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod? Kasi ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Lalo na sa iyo. Hindi ko tinapad yung pangako natin sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginawa. Masyado ako naging mahina at nagpadala sa tukso. Tumayo ka na nga dyan. Halika, maupo ka sa tabi ko. Sana ako na lang yung nawala imbis yung bunso natin. Huwag mong sabihin yan. Kailangan ka pa namin ni Elsie. Hindi pwedeng pati ikaw mawala rin. Pero pakiramdam ko wala akong kwentang ina. Ay, wala namang perpektong magulang. Kahit ako, pakiramdam ko, wala rin akong kwentang ama. Kasi hindi ko kayo maiahon sa kahirapan. Pero laging pinapaintindi sa akin ng mga anak mo, lalo na si Elsie, na hindi masamang maging mahirap, basta nagsusumikap. Kaya nga kahit paano, gumagaan yung loob ko. At mas lalo akong nagiging porsigido sa trabaho. Nakikita ko naman yung pagsisikap mo para sa pamilya natin eh. Pero naging makasarili ako. Hindi ko inisip yung hirap mo kasi mareklamo akong asawa. Imbes na tulungan at suportahan ka, minaliit kita. Pati na rin yung mga trabaho mo na kung tutuusin marangal at disente. Oo, aaminin ko na nasasaktan ako pag nakakarinig ako ng hindi magagandang salita galing sa'yo. Pero hindi ko na yun masyadong iniisip. Kasi kung magpapaapekto ako dun, baka lalo lang akong panghinaan. Tsaka nakaraan na yun eh. Ang mahalaga yung ngayon. Yun bang magkakasama tayo? Pangako, babawi ako. Gagawin ko lahat para maging mabuting asawa sa'yo at nanay kay Elsie. Patawarin niyo lang ako. Hindi naman kami galit sa'yo. Hindi ka rin namin sinisisi sa pagkawala ng bunso natin. Aksidente ang nangyari. Walang may gusto nun. Siguro sa ngayon masakit pa rin at mahirap tanggapin kaya ganito yung nararamdaman ko. Pero alam ko na darating yung araw na matatanggap ko rin. Natin. Tama ka. Lagi ko ang pinagdarasal sa Diyos na sana tulungan niya ako na maging mabuting tao para maalagaan ko kayo ni Elsie. Ayoko na ulit mawala ng mahal sa buhay. Ganon din yung nararamdaman ko. Hindi kita kayang mawala. Kaya matagal na kitang pinatawad. Mahal ko si Janice. Siya pa rin ang babaeng pinakasalang ko noon sa huwes at nanay ng mga anak ko. Kaya nga kahit nagkasala siya sa akin at masama ang loob ko sa kanya, ipinatawad ko pa rin ang misis ko. Hindi ako yung tao na kayang magtanim ng galit para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya kahit na mahirap ay nagtiwala akong muli sa asawa ko at nakikita ko naman na nagbabagong buhay siya at hindi na siya yung katulad ng dati na mareklamo at mapaghanap ng mga bagay na wala sa amin. Nagtitiis na rin siya at tinutulungan ako sa pagtataguyod sa aming pamilya. Kaya naman masaya na rin ako, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal ay natupad ang matagal ko ng pangarap sa buhay. At yon ay noong nagtapos sa kolehiyo si Elsie.
Ako ang kasama niyang umakyat sa entablado para sabitan siya ng medalya noong graduation niya. At masasabi ko, Papa Dudut, na isa yon sa mga pinaka hindi ko malilimutang alaala sa buhay ko. Pangalawa, sa araw na isinilang siya. Proud ako sa anak ko kasi nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Hindi ko inobliga si Elsie na tumulong sa amin ng nanay niya, pero siya ang nagsabi sa amin na hinding-hindi niya kami pababayaan. Kaya nga noong nakapagtrabaho na siya ay binigay niya sa amin lahat ng unang sweldo niya. Pero tinabi namin yon ni Janice sa loob ng 8 taon. Alam kasi namin na may mga importanteng pwedeng paggamitan ng pera pagdating ng tamang panahon. Ano pong lasa? Masarap po ba? Oo, masarap. Grabe, husay mo na magluto, nak. Siyempre, mana po ako sa inyo eh. Napapansin ko, dumadami yung mga putahe na kaya mong lutuin ah. Siguro mag-aasawa ka na no? Grabe si tatay. Mag-aasawa na agad? Bakit? Hindi ba? Tagal nyo na rin ng boyfriend mo, di ba? Opo, pero hindi pa po kami magpapakasal. Ayos lang naman sa amin kung gusto mo nang lumagay sa tahimik, nak. Kaya na namin ng tatay mo yung mga sarili namin. Tama ang nanay mo. Tsaka boto kami dun sa boyfriend mong yun. Mabait, magalang, at nakikita namin na mahal ka. Salamat po, tay. Pero hindi pa nga po kami magpapakasal. Ni hindi pa nga namin naisip yon. Bata pa po kami. Bata pa ba yung 26? Opo. Tsaka marami pa po akong pangarap na gustong tuparin, Nay. Isa na po dun yung negosyong gusto kong itayo para sa pamilya natin. Tay, tandaan niyo pa po ba yun? Negosyo? Opo, yung gustong-gusto kong negosyo na pinag-usapan natin noon. Yung catering service? Opo, matagal ko na po yung pinag-iipunan. Suportado din po ako ng boyfriend ko sa plano kong yon. Pero nak, hindi ba yun mahirap? Baka kasi marami kang gastusin. Opo, pero desidido na po ako, Nay. Tsaka pwede naman tayo mag-umpisa sa maliit hanggang sa lumaki na yung negosyo natin eh. Kaya lang baka mahirapan po ako kung ako lang. Kaya nga po gusto kong hingin ng tulong nyo para sa family business nating to. Aba, ayun lang ba? Walang kaso sa akin, tutulong ako. Ikaw ba, mahal? Tinatanong pa ba yan? Siyempre tutulong din ako. Pero paano po yung trabaho nyo sa construction? Tungkol doon, nag-usap na kami ng nanay mo. Magre-resign na ako. Talaga po, Tay? Oo. Alam ko naman na matagal mo na akong gustong umalis doon. Ako lang yung makulit kasi ayoko na ikaw lang yung nagkatrabaho sa pamilya natin. Ayoko na suluhin mo yung mga gastusin sa bahay natin. Pero pinaintindi sa akin ng nanay mo na pwede pa naman akong gumawa ng ibang trabaho na hindi naapektuhan yung kalusugan ko. Mabuti naman po nakinig din kayo kay nanay. Ang tagal ko rin bago yan nakumbinse. Ewan ko ba naman sa tatay mo? Mabuti sana kung hindi hinihika. Wala naman yung sakit niyang yun dati. Tumatanda na kasi ako, mahal. Tapos mabigat na rin yung trabaho namin doon kaya ayun, humina na katawan ko. Ayoko namang magkatotoo yung minsang pinanakot ng nanay mo sa akin na baka magkasakit ako ng malala kasi hindi ako nakinig sa kanya. Hoy, hindi yun panakot. O sige na, hindi na. Masaya ako, Tay. Kasi hindi na ako mag-aalala sa inyo na baka mapano kayo kapag nandun kayo sa site. Pero maninibago ako kasi sanay sa trabaho tong katawan ko eh. Marami naman tayong pwedeng gawin dito sa bahay. Maraming kukumpunihin dyan, no? Sa bagay, medyo marami na ring sira ang bahay natin. Nung nakaraan ngang umulan may tumulo dun sa bandang kusina. Konting ingat naman, Manny. Nag-iingat naman. Kaya nga ayusin ko na yung tumutulo dun sa kisame. Basta, Tay, tulungan niyo po ako sa plano kong negosyo, ah. Kasi kapag pumatok yon, pwede na tayong makaipon para makabili ng bahay na masasabi nating atin talaga. Oo naman, nak. Maaasahan mo kami dyan ng nanay mo. Idinagdag namin ang perang inipo namin mula sa mga sweldong ibinigay sa amin noon ni Elsie Papadudut. Labis po yung ikinagulat ng anak namin kasi hindi niya akalain na may tinabi kami mula sa mga perang ibinigay niya.
Naging sapat po ang halagang yon kasama na yung inipon niya para masimulan namin ang pangarap naming catering business. Nung una ay nagsimula lamang kami sa mga paluto, kami ng asawa ko ang naging punong abala sa mga pa-order na yon hanggang sa tuluyan na ring nag-resign sa trabaho niya si Elsie pagkalipas ng 2 taon. Doon na po niya kami tinulungan ng nanay niya. Unti-unti pong lumaki ang negosyo namin, nag-umpisa sa maliit, kaya naman masaya kami. Bagaman may mga panahong humihina ang kita namin lalo na noong pandemic ay hindi po kami sumuko. Hindi nagtagal ay nalagpasan namin ang mga pagsubok na yon kaya mas lalong umunlad at pinagpala ang munti naming negosyo. Yun din po ang dahilan kung bakit nakapagpundar na kami ng sariling bahay at sasakyan. Malayo na kami sa dati naming pamumuhay na isang kahig at isang tuka. Pero hindi pa rin po namin nakakalimutan ang magpakumbaba. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyong i-area ang Barangay LS sa ang aming kwento sa inyong programa. Sana'y nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kabarangay natin. God bless and more power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manny.